Hello mga ka-fellowship, today gagawa po tayo ng round type bouquet with sunflower. Ayan po siya. So una po, gagamitin po natin yung yellow corn, pinaka-base, 10 piraso po yan, yung ating pong ilalagay sa gitna. At pagkatapos, iikot lang po natin yung mga sunflower dyan. Ayan po. At yung mga sunflower, kung mapapansin po ninyo, very straight po siya kasi ginamitan po natin siya ng barbecue stick. At yung barbecue stick po ay ating pong nilagyan ng tape. Ayan po siya. May tape po yan. At ipapaligid lang po natin dun sa ating pong pinaka-base na golden corn. Ayan po siya. Ayan, yung yellow corn po. Ayan po. Tapos yung remaining na 4 na piraso, ilalagay din po natin sa gilid. Isisiksik lang po natin sa in-between ng mga sunflowers para magmukha po siyang punong-puno. Ganyan po. And, syempre, kung may additional flower po tayo, katulad po na ating nilagay dyan ngayon, is yung pong Fiji na may lining na yellow din para mag-combine dun sa color na ating pong ginagawa. Yan po. Ipapaligid lang po natin yan. At yung Fiji, half bundle lang po yung ating ginamit. Yung pong sunflower ay 5 piraso lang po yung ating pong ginamit sa isang bouquet. Pero hindi naman po limited yan. Depende na lang dun sa request ng customer kung ano po yung mga gagamitin natin at kung ilan po yung ating pong ilalagay. Siyempre, the more, mas maganda. Pero sa ngayon, ang ginamit po natin ay yung pong 5 na sunflower at half bundle po ng red Fiji. Ayan po siya. So, after po natin tie po yan, ay tatalian na po natin yan para nang sa gayon lalo po siyang humigpit. At tatalian po natin ng secured. At pagkatapos, puputulin po natin yung dulo. Yung pagputol po natin sa dulo, make sure na hindi po maigsi at hindi naman po masyadong mahaba. Kasi pag maigsi, wala na pong pagpapabaran yung pong ating customer. Hindi na po tatagal yung flowers. Baka wala rin po silang paglagyan. Pag sobrang haba naman, ay hindi naman po maganda dahil minamatch po natin yung height ng ating pong customer na ating pong pagbibigyan. Yan po yung dapat nating i-consider. Sa floral paper naman po, gumamit po tayo ng pastel colors. Depende na lang po kung anong gusto nyong pastel colors na gagamitin. At depende rin sa request ng ating guest kung ano yung colors na gusto po nila. So, sa ngayon, gumamit po tayo ng pink, lavender, at cream po ang ating pong ginamit dyan. So, yung first layer, make sure na tapatan lang po yan eh. Pag nilagay natin sa left side, lalagyan po natin sa right side. Tapos ipapaikot lang po natin at lalagyan natin yung sides na wala pa pong floral paper. Pero, make sure na in between, bawat layer po ng ating pong nilalagay ay tatalian po natin para secured at hindi po magkalas o matanggal yung ating pong flowers. At the same time, yung ating pong floral paper na ating pong gagamitin at inilalagay. Ganyan po ang mangyayari sa kanya. Bali first, second, at pagkatapos kung kaya pa pong lagyan ng third layer, lagyan po natin ng third layer. Ganun po ang mangyayari. Para mas lalo po siyang gumanda. Kasi kapag mas marami po yung balot, mas magiging maganda po yung ating pong design. Ayan na po siya. Basta wag po ninyong kakalimutan na talian at talagyan ng secure po natin yung tali ng ating pong bouquet. Ayan po siya. Ayan na po. Lumalabas na po yung outcome ng ating pong ginawa. At pagkatapos po niyan, kapag nailagay na po natin yung pinaka-base ng floral paper na ating pong ilagay, gagawa po tayo ng ating pong next layer para po dun sa pinaka-last part ng ating pong design. Ayan po siya. So, yung 1/2, hatiin po natin sa dalawa. Ganyan din po, yung natitirang 1/2, hatiin din po natin sa dalawa. Pagkatapos, ika-crumple po natin yan. Ayan po, para magmukha siyang ribbon. Pero gagamit din pa rin tayo ng ating pong ribbon na mismong yung pong organza ang ating pong ginamit. At ang kulay po niyan ay maroon. Ayan po siya. At 3 yards po yung ating pong ginamit dyan para medyo mahaba po yung kalalabasan ng ating pong ribbon. Pagkatapos, ika-crumple po natin yung ating pong mga floral paper to create a new ribbon para out of the floral paper na ating pong ginupit. Ayan po siya. Ika-crumple lang po natin at pagsasama-samahin. Pagkatapos natin pong mai-crumple yan, tatalian po natin siya. Tatalian po natin ng tie
wrap para na sa gayon malalo po siyang humigpit. Ayan po siya. Pero make sure na magiging maayos po yung pagkakalagay po natin para na sa gayon magmukha po siyang ribbon o kaya magmukha siyang flower type na atin pong ilalagay po dun sa bouquet. Ayan po siya. Ganyan po ang kalalabasan niya. At talaga naman pong higpit po yung ating pong gagawin para na sa gayon matibay po yung ating pong pagkakalagay. Ayan po. So, after po natin mahigit, italagay po natin yung ating pong floral paper ribbon at pagkatapos ay iikot lang po natin siya. At make sure na talaga po nakasecure po yung ating pagtatali. Huwag po nating hayaan na gumagalaw-galaw po siya. Yung last part po, ilalagay po natin yung ating pong mismong linen ribbon para magbigay ng accent po dun sa floral paper na ating pong inilagay na ginawang ribbon. Ayan po siya. Isang loop pwede po nating ilagay. Ayan po, depende sa sukat ng ating pong ribbon na ginawa. Lalagyan lang po natin ng loop at pagkatapos, pagkasya pa po, pwede po tayong gumawa ng isang loop. Ayan po siya. Ganyan po ang kalalabasan niya. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Parati po ninyo suportahan ang aming pong mga videos. Ayan po siya. God bless you all ka-fellowship and God bless you always. Abangan po ninyo ang aming pong mga susunod na videos. Maraming pong salamat.